all right. Good morning. Another beautiful day, another beautiful and successful installation. Ngayon, we're headed to another site. So today naman, papakita ko naman sa inyo, ano ba to? Bagong gising? Hindi ako laging nakakasama sa installation site. Pero today, for some sort of reason, yung project manager natin doon hindi pumasok. So for those of you out there nakaka-experience ng mga ganitong ganap sa buhay, yung a-absent, siguro masama yung pakiramdam or masama yung damdamin, hindi natin alam, we have to fill in this space. So I thought, what perfect way to vlog than to vlog a situation where I have to be on site. Suot natin yung workers hat natin ngayon in our jumper suit. Paano ba to? Yun! Mamaya pakita ko sa inyo. Bakit ganito yung suit ko? And then, diretso na tayo sa site natin. So I got my tagging na kung saan pupunta. And it's 41 minutes away. Yon. So magdadrive na ako. Hindi naman pwedeng mag-vlog habang nagdadrive. So, bababa ko muna kayo and I'll see you guys pagdating natin sa Santa Maria. Marilao, Bulacan. Alright. Bye-bye. Alright guys, good morning. Welcome. So nakarating na tayo dito sa site natin. As you can see, the N-Sky vehicle is behind me. Set up na sila for the hoisting of solar modules and binaba na rin nila yung mga equipments for the inverter. So ang goal natin today is to get this 6 kilowatt power installation done and commissioned in one day. So efficient processes and focus on the job ang kailangan natin in order to get the whole work done. Mukhang okay naman yung weather natin. Nagpa-participate naman siya with us. Ang pinakakalaban lang talaga ng solar installer is yun nga, pag umulan, all of the processes will have to halt. Kasi alam mo naman, trabaho natin is nasa bubong. So kung nasa bubong ang work, mag-i-increase yung hazard if madulas. So that's one of the things na kailangan natin ma-avoid. Yung safety ng workers natin is still number one. I wanted to tell you nga kanina guys about what I'm wearing. This is a jumper. Kung kilala nyo si Rod Bacon, I'm a huge fan of that guy. So ngayon, this helps kasi ang dami niyang bulsa. Oh. So pag maraming bulsa yung gamit mong jeans, you can put a lot of tools, a lot of equipments, nuts and bolts, screws, pliers, whatever it is that you need to put in your pocket in order for you to bring from one location to another. So that's one of the great things about it. So let's cover a little bit of how we're doing our solar installation today. Hindi pa kayo nag-usap? Para kung sino dito yung hindi pa nakakakilala sa akin, sumama ako sa site nyo kasi check ko lang yung progress natin. Sige. Tara, baba muna tayo dito. Tapos mag-ano lang tayo. Okay guys. So, installation natin 6.0 watt hybrid, 200 amp hour battery, 10 solar modules. Pero kung magkakasya daw ang 12, sabi ni Jay, i-proceed natin yung 12. So, safety first. Sana mag-participate yung weather na hindi umulan. Kayang-kaya natin to within hanggang 5 p.m. Okay? Dito ako para tumulong sa inyo. I-assist ko si electrician para sa wall mounting ng solar equipment. And then yung kayong tatlo, focus kayo sa bubong. L-foots assembly, railing assembly, and then solar modules. Nasa taas kayong tatlo, kaming dalawa ni Arman dito mag-a-assist para maiakyat yung solar module. Meron tayong meron tayong lubed. Isa lang. Kaya na yan ng isang lubed. Kaya na yan dito. Tapos meron pa akong isang nakikitang alternative kung mas mapapadali yung trabaho natin is siguro may isang tao doon. Staging area natin. Semento naman ata yun. Pero ang problem lang doon is kailangan natin magpaalam sa kapitbahay. So secondary yun. Kung magagawa natin straight galing dito pataas, ganun na lang gawin natin. Okay? Alright, sige boys. Okay na tayo. Let's proceed with our project. Thank you very much. Okay. So, medyo maganda na yung progress namin ngayon. Lahat ng railings sa bubong ay kapit na. Yung inverter na mount na. Tapos, kalimutan ko pala
Arman. So, kung magawa mo lahat ng sinabi ko sa'yo, yung pag-connect ng DC, terminate ng DC side na yon, buksan mo na rin yung battery. Ang pagbukas nitong battery na to is itong latch sa baba ang bubuksan mo. Dito, wag dito ha. Pag dito, dito. Diyan, sa baba. Okay, para mas magaling mabuksan. Nabuksan, mas magaling tanggalin yung battery. Tapos mas magaling ito. Okay? Okay. So, medyo, syempre, ubos. Ako muna kakain. Yung mga boss dyan na last kumain. Naku. Pagdutong kayo. Kaya papagdutong. Alright. Pasok tayo sa ating most favorite and loved vehicle. Alam mo, ito yung kailangan kong building next is car mount. Car mount. Car stand. Etche Moreche. Ito na lang sinukan niya. Oh, ay! Hindi na kailangan. Hindi na kailangan ng car mount. Kakainin natin ngayon, boys. Saan tayo pupunta? May Kawayan, Marilao, Bulacan. Oh, nasa Palma Street tayo. My middle name is Palma. That's my mother's maiden name. Kung Palma ka, baka pinsan kita, boy. Baka pinsan kita. Gusto ko nga mag-upload ng mga videos na ganito lang. Yung sobrang tagal, nagsasalita lang. Para lang tayo nagkikwentuhan. Anyways, ang sarap ng ganito eh. Ewan ko lang kung yung mga ibang Filipinos out there, yung mga nasa field, tech persons, kung nai-enjoy nyo yung ganitong buhay. Pero I love it, seeing a project go from start to finish, tas okay. Tapos everyday, like, ang saya lang. Sobrang natatandaan ko when I was first starting out. Tapos may mga projects kami na mga anlalayo talaga. Nalayo ng project namin sa Zambales. And then I have to look for mga maliliit na motel. Not motel naman. Pero parang motel na nga rin yun. Tapos magsistay ako doon. Tapos alam mo yung feeling na nalulungkot ka pa. Kasi mag-isa ka lang. Tapos maghahanap ka ng makakainan. Tapos wala kang makakainan. So maghahanap kang karinderya. Wala kang mahanap na karinderya. Layo-layo pa ng McDo. So yung mga developing areas pa, nagiging project namin. Tapos, alam mo yun, parang iniisip ko nga, most of the time, iniisip ko, daling ko kaya asawa ko. Sama ko kaya asawa ko. Pero syempre, mabobore naman siya, wala rin naman siyang gagawin. So, ngayon, kailangan mag-isa ka lang. Hindi naman pwede dalawa supervisor na kasama mo sa site. Hindi naman pwedeng isama mo yung tao sa site. Kasi anong gagawin ng tao? Ano yun? Kasama ka para lang may kasama ako. Hindi naman pwede yung ganun sa field. So, mag-isa ka. Pag mag-isa ka naman, ayun, kalungkutan. Buti nga, vlogging meron na eh. Kasi nafe-feel ko ngayon, nakasama ko kayo. So, nasa Marilao, Bulacan tayo. Marilao, Bulacan is the next best place to be. The development here, maganda. Kung taga Marilao ka, shout out. Shout out! Kung taga Marilao, Bulacan ka, shout out ka. May price ako sa'yo. 100 pesos GCash. Game? Seryoso ba to? 100 pesos only. On the day of posting. Paano yung proof? Paano kung may mga hindi naman talaga Marilao, Bulacan, tapos nagsabing, ako sir, taga Marilao, Bulacan, paano natin malalaman yung proof? Pwede bang mag-post ng picture sa comments? Hindi ata eh, di ba? So, paano yun? Kainan ba to? Bisyo Resto Bar. Tignan mo, Bisyo Resto Bar. Hindi ata okay kumain dyan. Baka kung ano-anong makuha kong bisyo dyan. Oh, ito naman. Sastre KTV Resto Bar. Sastre KTV. Parang mahilig ata manginom ang mga tao dito sa Marilao, Bulacan. May SM. Anong SM to? May McDo. Ito na. Nahanap. SM City Marilao. Boom! Panalo pala eh. Kala ko naman nasa libliban ako na hindi ko alam.
Mega World NGC Northwind Global. Developed area pala tong pinuntahan natin. McDo, yun sakto. McDo na lang. Napapamahal na ako dito sa Marilao, guys. Paano ba yan? Ang gagawin natin? Ayoko na umuwi. Ayoko na umuwi ng Caloocan. Dito na lang ako sa Marilao, Bulacan. Tinan mo, kaling. Tapos may ay, yung SM hindi pa tapos. Hindi pa gawa. Pagawa yung SM. Alright, baba tayo, boys. Chill lang. Teka ko ngayon. Grabe. Sakit ng katawan ko. Galing ako sa workout. Kapagod. Parang bago rin tong McDo dito eh. English. Cash ako magbabayad eh. What are we gonna have today, my man? Big or go home? Wala naman table number. So, I'll just press 1. Daming pera, oh. Budget. 2, 3, 4, 5. So, alright, guys. So, we're in McDonald's in Marilao, Bulacan. Project is doing good as expected. We have 4 hours left in order to get the solar modules from the ground up onto the rooftop, and then at the very same time, yung electrical wirings natin is pretty much 80% done. Cable tray na lang yung kulang, cut it, mount it, and then energizations, putting on the stickers that we need to put on the energy system, and then that's it. Pretty much ganun lang din naman ang nangyayari for every site that we do. I guess the growth ng isang professionalism ng isang installation team would just really focus on how much tools they have, how many, yung mga equipments nila na ginagamit na in order to achieve a very successful solar installation. Ayun. So anyways, it's a break time right now. We're gonna close the camera a bit so that I can eat, and then later on the way papunta dun sa site natin again, we will be shooting those videos again. So I hope you guys enjoyed this video, and we'll see you later.